Nagbabala ang isang opisyal ng World Health Organization na WHO na ang opensiba ng Israel sa Rafah ay nagdudulot ng napakasamang epekto sa kalusugan ng mga taga roon. At kung ito ay magpapatuloy, lalong tataasaan niya ang bilang ng mga mamamatay sa lungsod na ito ng Gaza. Si Ashley Sakmar para sa mga detalye. Simula nang itinuloy ng Israel ang paglusob nito sa Rafah noong Mayo, gumuho na ang akses sa healthcare ng mga taong nasa pinakakatimugang bahagi ng Gaza. Ito ay ayon sa kinatawan ng UN sa mga teritoryo ng Palestine na si Rick Peeperkorn. Binigyan diin ni Peeperkorn ang 1 milyong kataong lumikas simula ng pag-atake. Anya 2 sa 3 ospital sa lungsod ay hindi na gumagana. Nagsara na ang pinakamahalagang ospital sa Rafah, Al-Najjar. Sineserbisyohan nito ang may 700 pasyente na dinadialysis. Nagsara na rin ang Kuwaiti Hospital. Samantala ang Emirati Maternity at Pediatric Hospital ay hindi na halos mapakinabangan, hindi na rin ito tumatanggap ng bagong pasyente. Babala ni Peeperkorn kung hindi titigil ang pag-atake, mawawala na rin ang ospital na ito. Ito ay nangangahulugang aasa ang 1.9 million na mga residente ng Rafah sa mga ospital sa baybayin. If the incursion would continue, we would lose the last hospital in Rafah. We will not be able to refer patients to the European Gaza hospital because that is beyond the so-called siege line. So then the whole health sector, 1.9 people, they are dependent on a string of field hospitals along the coast, of which only a few are proper field hospitals. The rest, I think, is primary healthcare. Dagdag pa ni Peeperkorn kung magkakaroon ng ganap na paglusob, magkakatotoo ang babala nito na darami pa ang mga mamamatay sa Rafah. But I want to stress, so if there would be a full incursion, if it would be continuing, this contingency plan is like a band-aid. It will not prevent what we expect substantial additional mortality and morbidity. So yes, it already has an impact, and when it would continue, it will have a detrimental impact. There is a humanitarian crisis, you get an additional humanitarian crisis on top. Ngunit umaasa pa rin si Peeperkorn na hindi ito mangyayari at magigising na ang lahat ng bangungot na ito. You know, I would really hope and expect that this is not going to happen. I mean, I don't say that currently I'm an optimist. I don't want to mention that, but I expect that will not happen. I mean that that we all come to our senses and that this nightmare will stop. That we have a ceasefire. Ashley Sakmar para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point.